Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon tayo ditong re-referin mga kabutingting. Ito ay mga nabili ko sa nagbabakal bote kanina. Ayun pala ay araw ng Biyernes mga kabutingting. Ito ay meron ako ditong nabili na motor ng washing machine at kung nakikita nyo ay sinagad. Yan, sinagad. Wala nang wire. At ito naman asahe. Kung sa baga, hindi ko na ito tinister, diretsuhang bili lang. So try ko itong referin mga kabutingting kung ito ba ay magiging pera pa. So bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, umpisahan natin kaagad mga kabutingting. Yan, andito pala ako sa bahay ngayon mga kabutingting. Yan, bali, umpisahan lang natin. So, itong washing machine ang uunahin natin mga kabutingting. Itong motor ng washing machine. So, ito ay hindi natin matitester dahil kung nakikita nyo ay putol yung wire. Dahil diretsuhan ko lang to na binili kanina. Yan, una lang natin gagawin ito. Tatanggalin lang natin yung pulya, at para matanggal yung pulya ay kailangan lang natin luluwagan yung tornilyo, saka natin huhugutin. At meron ako ditong pinadala sa akin ng subscriber. Ito ay DIY na para pantanggal ng rematche nitong washing machine. Ayan, at first time ko itong gagamitin at itatry ko ito ngayon kung ito ba ay magandang gamitin. Yan, ito ay ating igaganito lang. Itong apat na rematche ay tatapat lang natin dito sa may butas, kasi kung napapansin nyo mayroon ditong dalawa na walang butas. So itong rematche ay tatapat lang natin dito sa butas para yatang alanganin, pero pwede na rin yan. Yan, tatanggalin lang natin yung apat na rematche mga kabutingting at gagamit lang tayo dyan ng vice grip na may nakaipit na concrete nail. Kaya iniipit ko siya sa vice grip yung concrete nail para hindi tumalsik, para hindi magiging delikado. At gagamit din tayo syempre ng martilyo. So ganito ang pagtanggal ng rematche niyan. Ang hindi yata maganda. Ayun, maganda pala ito. Hindi na kailangang may maghawak. Ayan, tanggalin lang natin yung apat na rematche. Ayan. At yung purpose pala mga kabutingting doon sa dalawang walang butas, ayun ay para sa pagbalik naman yon sa apat na rematche. O diba, napakagaling ng pagkaisip nito ni Sir. Kaya yan, sir, maraming salamat po sa ibinigay nyo sa akin na DIY na pangtanggal sa rematche at saka pagbalik sa apat na rematche. So ayan mga kabutingting, konting kahilingan lang po. Sana po ay wag po natin i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong na para sa akin mga kabutingting. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at mega love shout out din po sa inyong lahat mga kabutingting. Ayan, tanggal na yung apat na rematche mga kabutingting. Sunod, hugutin lang natin ito. Ayan. Napakaganda pa ng shafting nito. Ayan, oh, sinagad yung pagputol sa wire. So sunod lang natin gagawin nito dahil meron na ako ditong pinainit na hinang. So ito itatanggalin natin yung tali. At hindi ko ito puputulin yung tali para yatang walang kuryente. Para yatang hindi yata uminit. May kuryente ba mawala? Hindi yata uminit yung aking hinang mga kabutingting. Ano na nangyari? Naka bumigay na ang kagwang. Ayan. Ayun, uminit na. So yan, bali painit muna tayo ng hinang at pupost ko lang muna ito mga kabutingting. So yan, try natin itong mainit na ba. Mainit na nga. So
una lang natin gagawin, sunod natin gagawin ay yan, puputulin lang natin itong tali na ito at hindi ito pwedeng puputol-putulin dahil ayan ay ibabalik din natin yung kanyang tali kung sakaling ito ay mabuo. Sana mabuo para magiging pera pa ito. Dahil tingin ko naman ito ay hindi sunog. At hindi ko rin ito tinister dahil nakasagad yung pagputol. Yan, bali tanggalin lang natin yung tali. So ito na yung tali. Kaso naka double tali yata ito Ang maganda ang pagkatali nito Taling tali. Yan, tanggalin muna natin tong tali at puputol-putulin na natin ito para mabilis. Ito ay nabili ko lang ito mga kabuting-ting sa halagang 200. 100 yung motor at 100 din ito, kaso yung electric fan ay walang stand. Pero walang problema yan kahit walang stand. Dahil meron akong stand dyan. Yan, tama na siguro yan. So pwede na natin tong yan, tanggalin yung mga tali. Yan, tapos ito gaganituhin lang natin. At mayroon na ako ditong nakita na putol. Yan ko lang kung kita sa camera. Yan putol yung isang hibla. Kukuha lang ako ng gunting mga kabuting-ting. Yan. Tapos guguntingin natin itong spaghetti. Yan. May sounds pa naman mga kabuting-ting, anak ng tipaklong. Ay, pa-sounds yung kapitbahay namin. So ito ay putol yung kulay asul. Wala na yan. So ang re-reading na lang natin ito ay yung kulay pula at saka kulay black. Common ito mga kabuting-ting ay kulay black dahil ito ay Sharp ang brand. Yan. Gagamit tayo ng tester, digital tester. On lang natin itong tester natin. Tapos select natin ito sa OL. Tapos testerin na natin kung mayroon ba tayong marireading nito. Yan, mayroon tayong nare-reading na 30.2 ohms. Parang hindi, ayan, 30.4. Ayan, 30.3. So yung naputol, ayan, ito para yatang nag-uumido na. Ayan, mayroon siyang nag-uumido dito. Ayan kung nakita nyo, yan nasa aking kuko. Yan, nag-uumido yan, puti-puti. So try daw natin yan tester. Ayan, dito sa nag-uumido. Ayun, mayroon. Ayun, baka ito ang problema. Kaya siguro ay ayaw na siguro to umandar. Kaya ibinenta na lang dahil naputol yung isang hibla dito na nakakabit sa kulay asul. At ito ay mayroon na ring nag-uumido. Yan nasa aking kuko. So dahil nag-uumido na yan, ayan ay tutuluyan natin yan. Puputulin na natin yan dito banda. Yan. Tapos dyan sa nag-uumido ay kikiskisin natin yan at kukuha lang ako ng liha. So ayan. Meron na ako ditong liha. So ito ay ating kikiskisin. Agkay, naputol pa yata. Hindi pala. Ayan. Nakiskis ko na mga kabuting-ting. Ayan kung nakikita nyo ay yan pumuti. Ito kasi ay aluminum. So gagawin lang natin dyan ay kuha lang ako ng simpleng wire lang ang gagamitin ko dyan mga kabuting-ting. Pero kung mayroon kayong magnetic wire na ganyan kakapal ay magnetic wire ang gagamitin nyo. So yan,
Meron na ako ditong wire, yan kung nakikita nyo. So dahil maiksi yan, hindi natin ito pwedeng ipulupot dahil mahihirapan tayo. So gagawin natin dyan ay kukuha lang tayo ng manipis na kahit anong bagay. Ito ang ginamit ko dito sa akin ay soldering lead. Manipis kasi itong aking soldering lead. So ito ay aking ipupulupot lang dito ng ganito. Yan, tapos huhugutin ko. So ayan ay mayroon ng butas yan sa gitna dahil yan ay pinulupot ko dito sa soldering lead. Tapos ito ay papasok lang natin dito sa binalatan kong hibla or yung kiniskis ko. Yan, kailangan ay tatama yan doon sa pinaka walang kiskis para mas matibay. Tapos saka natin yan hihinangin. Nanginginig pa yung kamay. Halatang pasmado na. So ayan. Mainit-init pa. Tapos itong spaghetti na ito, tanggalin lang natin dito. Ang tawag nito ni Sir Robert Mandap ay cambric tubing ba yon? Yan. Tapos medyo mahaba ito, puputulan natin. Dali ha. Dali lang, kukuha tayo ng iba na spaghetti. Wag ito. Medyo makapal. So ayan, meron na ako ditong spaghetti na kukuha. So sunod lang natin gagawin ay pasok natin itong spaghetti dito. Yan, tapos papunta natin sa baba. Kailangan ay dahan-dahan lang mga kabutingting dahil ito ay aluminum. Pwede yang maputol, lalo na't maiksi, mahirapan ka na dyan. Ayan, pwede na yan. So dahil wala naman itong wirings, so tayo ay magwa-wirings nito ulit. Dahil pinutol kasi yung wirings nito. Yan, ito ay tanggalin natin dito. Yan. Tapos putulin na natin ito. Tapos babalatan natin. Yan. Tapos ang kumo nito ay itong gagawin kong kumo nito, itong kulay asul. Yan. So dudugtong ko lang ito dito. Yan. Mas maganda kung hihinangin natin yan mga kabutingting kaysa hindi natin hihinangin kasi sa katagalan kasi yan ay magmumolds at pag nagmumolds yan pwedeng wala na siyang magiging contact, kaya kailangan talaga yan ay hihinangin. Yan, tapos lagay natin ito. Lagay natin tong spaghetti. So ayan, check lang natin dito, baka mayroong nag-uumido. Wala naman, so okay na yan. So sunod lang natin gagawin, itong kulay pula ay ganun din, wirings din natin to ulit. Yan, kukuha lang muna ako ng pliers mga kabutingting at iilawan natin. Ayan, para maliwanag-liwanag. So ayan, hindi ko makita yung aking pliers. So itong aking long nose na lang gagamitin. Ayan, kailangan dandahan lang dahil pag naputol yung hibla nito, nako patay na. Sa halip na magiging pera, hindi na magiging pera, magiging bato pa. Ito ay ano lang natin, babalatan lang natin tong spaghetti. Spaghetting pababa, pataas.
Yan. Tapos gaganituhin lang natin yan. Bubuka lang natin yung aking ano, yan. Para humaba. Kasi hilahin natin dahan-dahan. Ayan. Ayun, naputol na. Mayroon na rin palang itong nag-uumido. Ayan o, kung nakikita nyo, puti. Kaagad. Nako. Maiksi. So, ganun din. Yan ay ating kikis-kisin. Dahil dudugtungan natin ng wire yan. Kung mayroon kayong kung mayroon kayong magnetic wire na ganito kakapal or kahit manipis-nipis ng konti, ay magandang gamitin din yon. Pero ako ay wala naman kasing magnetic wire, so simpleng wire lang ginagamit ko, yung wire nga lang ng electric pan. Yan, para humaba, tabi muna natin yan. Para humaba ay anuhan muna natin dito. Yan, magpuputol tayo ng tali. Yan, para medyo mahaba ng konti. So ayan na, humaba na ng konti. Yan, kitang kita. Tapos puputulan natin itong wire na ito. Yan, putol na. Yan, tapos medyo mahaba-haba naman, so pupulupot na lang natin diretso itong wire. Yan, tapos pupulupot mo naman yan doon sa walang kiskis para mas matibay. Yan, putulin lang natin. Ayan, tapos saka natin yan ihinang. Ayan, tapos lalagyan natin ng spaghetti yan. So yan, ito na yung spaghetti. Tapos pasok lang natin dito. Putulan natin, may mga wire para hindi mahirap ipasok. Ayan, okay na yan. Tapos putulan natin ito, medyo mahaba. Yan, tapos balatan natin. Okay na yan. Tapos ito medyo mahaba, putulan din natin. Yan, ito ay ating babalatan. Sunod itong asul at saka pula. Yan, ito, yung dalawa na ito ay dugtong lang natin ito dito. Yan, dapat pala ito na lang diniretso ko dito para hindi na dugtong-dugtong. Pero ayan ay, mayroon nang, okay na yan, na dugtong na eh. Yan, tapos yan ay ating hihinangin. Yan, tapos ganun din tong isa. Ayan, nahinang na. Tapos lagyan natin ng spaghetti yan. Spaghetti pababa, pataas. Yan, ito ay puputulin natin. Yan, tapos pasok lang natin ito dito. So ayan. Yan, tapos ganun din tong isa, lagyan din natin. Ayan na. Tapos tester lang natin yan kung ayan ba ay okay na. Balatan pala muna natin itong mga wire na ito, wala palang balat ito. Ayan,
Ayan. Tapos tester lang natin. Common nito ay kulay blue. Tapos on lang natin itong ating tester. Yan. Tapos kunin ko lang yung test probe. So common nito ay kulay asol or light blue. So ito yung ating tester. Yan, mayroon tayong nare-reading na 30.3 or 30.4 ohms. Dito sa dilaw ay ganon din. So ibig sabihin itong motor na ito ay good. Okay na ito. Sunod ay hahanapin ko lang mga kabutingting, baka mamaya ay may hibla pa, tutuluyan na natin. At yung paghanap ng nag-uumido, baka mamaya ay may nag-uumido pa. So hindi ko na ipapakita mga kabutingting dahil hahaba kung ipapakita ko pa. So ayan, bali wala na akong nakitang nag-uumido mga kabutingting. So ang susunod lang na gagawin ko dyan ay itatali ko lang ito. Yan, ayusin ko lang sa pagtali. At yung pagtali nito ay hindi ko na siguro ipapakita. Yung kahit anong gawin yung pagtali ay wala naman siyang magiging problema. Ang iwasan nyo lang ay makaputol kayo ng hibla. Para maiwasan na makaputol kayo ng hibla, bago nyo ipasok yung panali ay titingnan nyo muna kung mayroon ba kayong mapapatid dyan na hibla. So ayan, bali tatali ko muna ito at hindi ko na ito i-share sa inyo kung paano itatali. So ayan mga kabutingting, naitali ko na at hindi maganda ang pagkatali. Pero ayan naman, kahit hindi maganda ang pagkatali ay okay na yan. Ang importante ay naitali. So ayan, ay bago natin yan i-assemble or ibalik yung apat na rematse, tester muna natin yan. Baka mamaya tayo ay mayroong napatid sa pagtali. Yan, gagamit lang tayo ulit dito ng digital tester. Common nito ay light blue. Yan, tingnan natin kung wala ba tayong naputol. Yan, okay dito sa kulay pula. Okay din dito sa dilaw. So ibig sabihin ay wala akong naputol sa pagtali ko. So ito ay ating i-assemble. At bago natin yan i-assemble ay syempre maglalagay tayo ng langis. Kaso nasaan na ba yung langis? Ayan, ito. Babasahin lang natin yung foam. Pero ito naman ay basa pa. Yan ay ating pagpagan muna natin. Yan. Hindi naman siya malikabok. Susunod ay pasok lang natin ito ditong wire para ma-assemble natin. Ayan. Pupukin lang natin. Ayan. Tapos ito ay okay pa ang bushing nito mga kabutingting. So lalangisan ko lang yung ihi at saka yung foam dyan. Yan, para mabasa. Ganon din itong shafting na ito, lalangisan din natin. Tapos saka natin ipasok. Kailangan ay yung rotor ay hindi tatamaan yung kanyang winding. Baka mamaya pag tinamaan sa winding yan or magasgasan ay sigurado hindi tatagal yung ating gawa niyan. So ngayon ay babalik lang natin yung apat na rematse at gamit nitong binigay sa akin ng aking subscriber na si, yan, hindi ko na babanggitin, baka ako'y mapagalitan. Ayaw magpabanggit. Ayan, kukuha lang pala ako ng pampunsol dyan, pangpukpuk na. Ayan, kukuha lang ako ng punsol mga kabutingting. Hindi pala kita rin yung ating camera. Yan, stipot lang muna kayo dyan. Kukuha muna ako ng punsol. So yan, meron ako ditong punsol mga kabutingting. So ibalik lang natin yung apat na rematse. Yan, gamit lang tayo ng punsol at saka martilyo.
itong binigay mo sa akin, sir. Malaking pakinabang ito sa akin, kaso hindi ko muna ito dinadala dahil yung aking box tawag niyan, ayaw yata pumasok mga kabutingting tayo dyan, bakit ayaw pumasok itong kagwang na to? Ayaw pumasok. Yan, subukin natin sa martilyo. Ayun, pasok na pasok. Okay na yan. Sa kabila. Ako, may sounds na naman. Tukin lang natin. Ayan. Lusot ka agad. Ayan. Sa kabila, last na ito. Okay na yan. Tingnan natin kung maayos ba. Ayan, okay. So ayan. Tapos kunin ko lang yung kanyang pulya, kabit natin para matry natin kung ito ba ay gagana. Baka mamaya hindi gagana. Yan, napakalambot. So okay na yan, lagay natin dito para hindi umigkas pag umikot. Ayan. Ayan, tapos kuha lang tayo ng extension. Ayan, lagay natin dyan at kukuha muna ako ng kapasitor. So ayan, itong kapasitor lang ng electric pan ang gagamitin ko mga kabutingting. Ito ay 2UF. Yan, dahil naubusan pala ako ng kapasitor na dahil yung kahapon bumili ako ng kapasitor ay naikabit ko kaagad. Yun nga lang ay hindi ko na nabidyohan or na-vlog yun. So ayan, ito muna ang kapasitor ang gagamitin natin. Kita ba sa camera yan? Ayan, kitang kita. So pag mga ganito nagagayahin nyo tong aking pamamaraan ay kunting iba yung pag-iingat lang dahil medyo delikadong pamamaraan itong ginagawa ko. Yan, so ito ay ating pasok lang dito. Layo natin ng konti. Yan, pasok lang natin dito. Hindi pala kita ang kagwang. Dali ha. Ibababa natin ng konti yung yan para kitang kita. Yan, pasok lang natin yan dyan. Tapos itong common ay pasok din natin dito. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Yan okay na sa all right yan. Lipat natin. Ay lipat, isa pa pala. Saka natin ililipat. Yan, tingnan natin kung ito ba ay mag-reverse. Dapat ito ay mag-reverse. So pasok lang natin ito. Ayun, nagde-reverse din. So ibig sabihin ay okay na itong motor na ito at napakalakas pa nito mga kabutingting. Okay na. Yan, kapasitor nga lang ng electric pan ang ginamit ko dito pero napakalakas at saka napakatahimik pa ng andar. So ibig sabihin itong binili ko na ito ay okay na ito. Magiging pira na ito kung sakaling mayroong gustong magpakabit ng motor. At kung mayroon man ay tandaan nyo lang tong kulay na ito. Ito ay aking iba-vlog din. Okay na ito. Kailangan ay tandaan lang natin yung common nito. Common nito ay kulay asul. So dito naman tayo sa electric pan. So hindi na tayo lugi sa binili kong 200 lang. Isang electric pan at saka isang motor. So saksak natin ulit itong aking extension. Tapos itong electric pan naman. Ito ay diretsuhan lang to na binili ko mga kabutingting. Yan, kung nakikita nyo ay wala na rin kapasitor ito. Ayan, wala ng kapasitor
So balatan nga muna natin itong wire na ito. Tapos tester natin kung ito ba ay okay pa ang motor. Ganon din ito. Balatan din natin at dandahan lang, kailangan dandahan lang pag mayroong mga ganyan, no. Ano na, wala nang tali. Ayan. On lang natin itong ating tester. Tapos select natin ito sa OL. Ayan. Tapos ano nangyari nito? Nagkabuhol-buhol na ang kagwang. Parang buhay ko nagkabuhol-buhol. Ayan. Oops. Ito. Testerin natin yung motor kung okay ba. Ayun, okay to. Mayroon tayong nare-reading na 666 ohms. So, ibig sabihin, good pa ito mga kabutingting. Mababa siya ng konti dahil yung kanyang stator ay malaki at napakakapal ng kanyang rewind. So dito naman tayo. Testerin muna din natin at hanggang number 4 pala ito. So tester natin. Ito ba ay may power pa? Yan. Pindutin lang natin sa number 1. Tapos tester natin. Ayun, mayroon pang reading. Baka ang problema nito ay capacitor lang ang problema. Tapos binenta na ng may-ari sa bakal bote. So dahil wala na itong tali, ito ay kailangan nating baklasin. Yan, baklasin muna natin. Kukuha muna akong sapin dito o karton. So yan, mayroon ako ditong karton. So ito ay ating sasapinan lang, baka madisgrasya pa yung motor. So sunod lang natin gagawin ito ay tanggalin natin yung tornilyo sa swing arm at babaklasin natin lahat yan. Kailangan kasi natin itong maitali yung kanyang motor dahil wala ng cable tie. Yan. Tapos ganon din ito, luwagan din natin yung tornilyo sa liig. Kaso hindi pala kita. Ayan. Ayan. Tapos ito ay tanggalin din natin itong 4 na tornilyo sa motor. Ayan. Baka hindi ko na to i-edit mga kabutingting dahil wala nang edit mo na. Dire-diretso na pag-upload. Mas maganda itong ating babaklasin para makita din natin yung bushing nito. Baka mamaya may problema din yung bushing. Yan. Tapos dahan-dahanin lang natin. Ayun, angat natin. Napakaganda pa ng shafting, napakakinis. Ayan, oh. Dito sa kabila. Tingnan natin. Nako, hindi pwedeng pipilit natin, baka masira yung bushing. Tanggalin muna natin tong lock na ito. Stopper. Saka natin yan pati ito. Tapos lilihain natin kasi kung ipipilit natin sa paghugot yan ay baka okay pa yung bushing, magagasgasan. So kailangan natin munang lilihain yung shafting bago natin hugutin para masilip natin kung okay ba yung bushing pa nito. Ayan. Saka natin ito hugutin. Ay, basag yung spacer nito. Ayan, oh, basag. Medyo may gas-gas ng konti. Tingnan natin yung bushing. Ayan, papalitan ko siguro yung bushing nito pangharap. Meron siyang groove na konti.
maliliit. Yan ay lalaki na yan pagka pag hindi papalitan. So lilinisan na natin yung shafting at the same time ay magpapalit tayo ng bushing. Pero bago tayo magpalit ng bushing ay dito muna tayo. Ayusin muna natin yung motor. Kailangan yung kamay mo nito pag nagganito ka, babaklasin mo ito, lalo na't wala ng tali. Kailangan dahan-dahan lang para hindi mapatid yung mga hibla, dahil yung hibla nito hindi ganoon kakapal. Pagka naputulan niya ng isang piraso, nako, yari na, hindi nagagana yan. Yan. Tapos itong na ito, lagyan natin ng spaghetti, itong kulay violet. Marami pala itong walang spaghetti. Kinalas daw kasi ito ng may-ari. Tingnan natin dito, baka mayroong spaghetti ito dito. Kinalas-kalas daw ito ng may-ari daw, sabi ng binilhan ko nito. Buti yung mga tornilyo nito ay hindi tinapon. Pero sa bagay, marami naman akong tornilyo dito. Walang spaghetti. So hanap lang ako ng spaghetti, mga kabuting-ting, pang suklob dito. Ayan walang spaghetti, delikado yan. So ayan, meron ako ditong spaghetti, at itong spaghetti na ito ay para din ito sa sa asahe din ito na kukuha ko. So ito ay ating sukluban lang, itong dalawa na ito, para hindi magdikit-dikit yan, kasi pag hindi mo yan susukluban ay pwedeng uusok ito o mag-i-spark. Ayan, kung sa baga ito ay nakarekta na din pala ito, mga kabuting-ting. Mayroon na palang gumawa nito kasi wala na itong fuse. Yan, bali tatali ko lang ito, mga kabuting-ting, at yung pagtali nito hindi ko na ipapakita. Itatali ko niyan, mayroon naman ako ditong cable tie, pero ang itatali ko nito ay hindi cable tie. Mas matibay kasi itong ganitong tali kaysa doon sa cable tie. Yan, ganito lang ang gagamitin ko sa pagtali. So yan, stipot lang muna kayo dyan. Ayan ay aking itatali lang. So yan, mga kabuting-ting, naitali ko na. At mayroon naman akong cable tie, pero mas maganda itong panali na ito dahil hindi basta-basta napuputol yan. So tayo ay magpapalit ng bushing, at kukuha lang muna ako ng bushing at saka flat screw. So yan, meron ako ditong flat screw. So sungkitin muna natin ito. Yan. Tapos magpapalit din tayo ng bushing. Yan. Tapos para ipit na ipit yung bushing, so ito ating gaganituhin lang dito. Ito, gaganyan lang natin para ipit na ipit talaga yung bushing pag nag-lock. Ayan. Tapos lalagyan natin ng langis, babasahin lang natin yung foam. Ayan. Pag asahe talaga, mga kabuting-ting, ay kukunti lang ang foam niyan. Ayan. Tapos balik natin itong lock nya. Ayan. Ito ay napakadali. Ito ang maganda sa asahe, pag mga ganito ay madaling ikabit yung kanyang lock sa bushing. Ayan, nakabit na kaagad. Ayusin lang natin. Ayan. Tapos ito ay lilihain pala muna natin ito. Ayan, stipot lang muna kayo dyan, at lilihain ko muna yung shafting. So ayan, meron ako ditong liha. So ang pagliha nito ay hindi pa ganyan. Ang tamang pagliha kumpara sa akin pag ganito. Kasi kung lilihain mo yan na pag ganito, tapos may groove, so lalo lang lalalim yung groove. So dapat ang pagliha niyan ay pag ganito. So ito ay lilihain muna natin. Yan, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel, mga kabuting-ting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video.
At kunting kahilingan, baka pwedeng wag na rin nating skip yung mga ads. Yan ay napakalaking tulong na para sa akin mga kabutingting. Lalo na ngayon ay kailangan ko ng pera dahil mag-iipon para sa lupa. So yan na. Makinis na mga kabutingting. So yan ay maghahanap ako ng spacer. Dahil yung spacer nito ay mga basag. So yan, para hindi takaw spacer mga kabutingting, ay tatanggalin natin itong kanyang C-clip. Tapos itong spacer, gagawin nating spacer itong spacer ng electric pan, bushing ng electric pan na sira. Ayan, para hindi takaw sa spacer. Tapos lalagyan natin ng spacer na ganyan. Tapos kukuha lang tayo ng manipis na spacer. So ito na yon, manipis. Ayan, tapos asimbol na natin. At lalangisan pala muna natin ito. Ayan, pwede na yan. Tapos saka natin i-assemble. Pero ito ay ating pagpagan muna konti. Ayan, pwede na yan. Balik natin itong washer na nalaglag. Tapos assemble na natin ito mga kabutingting. Shout out sa boss. Yan, ito ating lalangisan muna natin yung shafting niya. Pahawa mo ko ay day. Ha? Itong ID? Ayan. Shout out sa'yo, boss. Yan. Shout out, boss. Shout out taga SPX. Yan, taga XPX daw siya, mga kabutingting. Yan. May order yata yung aking anak. Buti pa yung anak ko mahilig sa order. Sa online ako, wala akong hilig sa ganyan. So, bali, para yatang hindi pa nalagyan ng langis ito. Lagyan din natin ng langis yung shafting niya. Para swabing-swabe yung ikot. Tapos ayan, okay lang yung kanyang play. Okay na yan. So sunod ay balik lang natin yung tornilyo. 4 na tornilyo. Tapos higpitan lang natin. Ayan. Pukpukin lang natin dito para ma-align yung bushing. Ayan. Kahit isang pukpukan lang. Ayan, napakalambot. At saktong-sakto lang yung kanyang play. Susunod, balik lang natin itong kanyang stopper sa LC. Ayan. Tapos itong wire na ito ay pasok lang natin dito. Ayan. Tapos balatan lang natin ito ng medyo mahaba. Ganon din tong kabila. Yan. Tapos gagamitin natin kapasitor yung tinesting ko kanina sa doon sa motor sa washing machine na pagpaandar. So ito ay ating, dahil ito pwede ito sa tuyuip, dahil kung nakikita nyo yung niya, stator, yung kanyang bakal ay napakakapal. So ayan ay tuyuip ang aking ilalagay dyan, at mayroon lang akong kukunin mga kabutingting para hindi na ako gagamit ng electrical tape. So ito lang yung aking gagamitin para hindi na ako gagamit ng electrical tape. Ito ay pambalot ito sa wirings, yung ganito yan. Tapos tinatanggal ko yung laman yan. So ito na yung magiging ganito na. Yan.
Pulupot lang natin. Ito ay pwede nang hindi hinangin mga kabutingting. Pero kung gusto nyo namang hinangin, wala namang problema. Mas matibay ito kaysa doon sa electrical tape. Electrical tape kasi habang tumatagal ay bumubuka. So ayan na. Sunod ay tornilyo lang natin itong kapasitor dito. Yan. Yan, tornilyo lang natin. Ayan. Tapos pagpagan lang natin. Ayan. Tapos pasok natin ito dito. Ayun yata pumasok. Ayan. Pumasok na. Ito igaganyan lang natin. Tapos higpitan lang natin yung tornilyo na niluwagan ko sa liig. Ito yon. Higpitan lang natin. Tapos lagay natin ito. Yan. Tapos yan. Tapos lagyan natin ng tornilyo. Ito ay pabaliktad mga kabutingting. Yung pahigpit nito ay yung paluwag. Yung paluwag nito ay yung pahigpit. Ayan, okay na yan. So ito ay ating titesting. Pasensya na kayo sa aking bahay. Ako ay hindi maganda yung bahay ko. Yung pinto ko ay wala na. Kinalawang na mga kabutingting. Dahil yero lang. Yun na sa baba. So itataas ko lang pala muna yung aking tripod. Para kitang nahugot pa ang kagwang. Ayan. Taas natin ng konti. So ito na. Tapos patayin ko lang. Tapos saksak ko lang dito yung power cord. Ayan ito. At hindi nyo na makikita yung pagsaksak ko. So yan ay hindi pa aandar pag nakasaksak na. Dahil pinatay ko muna yung kanyang yan, yung kanyang pindutan dito. So ito ay aking pindutin lang sa number 1. Ayan, kung nakikita nyo ay gumagana na. At hawakan natin kung ito ba ay mabilis. Ayan, mabilis to mga kabutingting. Siyempre dahil bago yung ating nilagay na kapasitor. Ayan, lalong bumilis sa number 2. Number 3. Ayun, lalong bumilis. Number 4. Ayun, lalong bumilis lalo. So, ibig sabihin hindi pala daya ang number 4 nito. Talagang may number 4 nga talaga siguro ito. Pero pag doon sa wirings doon sa wirings naman kung babasihan ko wala namang number 4 doon. Abay lukuhan yata ito paano nagkakaroon ng number 4. So ayan, bali ito ay symbol ko muna yung kanyang screen. At mayroon naman akong stand doon. Ayan, kung nakikita nyo yun ayan. Yan ay sa junk shop ko lang din nabili yan. So yun ang aking gagamiting stand nito. At yung pag-assemble nito ay hindi ko na ipapakita. Continue ko na lang mamaya kung ito ay nalagyan ko na ng screen at nailagay na rin sa stand. So ayan, stipot lang muna kayo mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, hindi magandang balita mga kabutingting. Yung kanyang butas nito ay hindi magkasya dito. Pero ayan ay mabubuo ko pa rin dahil mayroon pa naman ako ditong yan switch box ng ang brand nito ay Asahi. Ito naman ay Asahi din ang brand nito. Yan kung nakikita nyo. Yan Asahi din. So Asahi din. So gagawin ko lang dyan ay yung kanyang liig. Itong liig nito ay lilipat ko lang yan dyan. Tapos yung wirings naman ito ay hanggang number 4. So ang gagawin ko lang dyan ay hanggang number 3 lang. So siguro yung paglipat nito dito ay hindi ko na siguro ipapakita. Yan kukontinue ko na lang sa inyo mamaya kung maililipat ko na yung kanyang pag-wirings nito dito sa kabila at mailagay ko na dito sa stand para hindi na humaba itong video na ito mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, napalitan ko na yung switch box nya at ito yung dati nya. Ang ginawa ko dyan mga kabutingting dahil hanggang number 4 yon, yung number 1 ay hindi ko na ikinabit. Kung sabaga ito yung nangyari. Ito yung dito yung number 2 dito ay inilagay ko dito sa number 1.
So mangyayari niyan ay 2, 3, 4. So ito yung number 4, yung number 3. So ayan. Tsaka yung LC nito mga kabutingting, ayan kung nakikita nyo yung LC nito ay DIY ko lang yan mga kabutingting. Ayan ay 18 inches. Dahil nung binili ko kasi ito ay wala itong kasamang LC. So try natin kung yung DIY ko na LC ay hindi ba siya wiggle. At kaso ay parang masilaw. Lagay natin ito dito. Ayan, para hindi masilaw. Dyan. O, diba? Ayos na ayos yan mga kabutingting. So try natin dahil nakasaksak naman ha. Ayan kung nakikita nyo ay number 1 pa lang. At kung nakikita nyo yung kanyang LC ay hindi siya nagwiwigil kahit ayan ay DIY lang yan. Ayan, kung nakikita nyo ay napakabilis. Ayan maririnig nyo. Sa ugong pa lang ay napakabilis at saka malakas ang buga ng hangin. Lagay natin sa number 2. Yung number 2 nyan ay yung number 3. So yung number 3 dito ay ito yung number 4. Ayan. Diba? Oops, matutumba mga kagwang. Tapos na nagiging pera pa nagiging bato pa. So ayan. Dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting at kung mayroon ka ditong natutunan baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po mga kabutingting.